Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. At sa araw po na ito, isa na naman pong napakahalagang paksa ang ating pag-uusapan. Ito po ay patungkol sa mga pangalan ng Diyos. Napakahalaga pong maunawaan natin ito sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan, mas makikilala po natin kung sino ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran at kung paano po siya kumikilos sa ating mga buhay. Tayo po ngayon ay nasa episode 5 na ng ating online Bible study at nagpapatuloy po tayo sa ating God series. Ang layunin po natin sa series na ito ay mas makilala po natin ang nag-iisang tunay na Diyos ayon po sa kanyang sariling kapahayagan. At bago po tayo magsimula, tayo po ay sandali muna manalangin, umusal po tayo ng maiksing panalangin. Ama naming Diyos, ang araw po na ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Ang aming isipan, ang aming mga puso, ang aming mga agam-agam, ang aming mga pangamba, ang aming mga takot, pati ang aming mga tiwala, lahat po na ito, O Diyos, ay isiniyaalay po namin at sinusuko po namin sa inyo, Panginoon. Kumilos po kayo sa aming mga buhay, mangusap po kayo sa aming mga buhay, matransform po ang aming mga buhay, at ang pagtitiwala po namin sa inyo, Panginoon, ay mas tumibay pa, mas tumatag pa, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa araw na ito ay patuloy po kayo magbigay ng bagong katuruan sa bawat isa sa amin, nang sa gayon, O Diyos, ay patuloy pong mas maging matatag ang aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Alam ho ninyo mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, napakahalaga ho ng ating mga pangalan. Ang pangalan ay hindi lamang isang label na ginagamit upang makilala ang isang tao. Sa marami hong kultura, lalo na noong panahon ng Biblia, ang pangalan ay kumakatawan ho sa pagkakakilanlan, sa karakter, sa reputasyon, at maging sa calling ho ng isang tao. Kapag narinig nga ho natin ng isang pangalan, agad ho nating naiuugnay sa pagkatao ng taong iyon. Kapag mabuti ho yung pangalan ng isang tao, naiisip ho natin ang katapatan, kabutihan, at pagiging mapapagkatiwalaan. Kung hindi naman ho maganda ang pangalan, iba rin ang pumapasok sa isip natin. May bigat ho ang pangalan. Sa Biblia, ang mga pangalan ay may malalim na kahulugan. Hindi ho ito basta label lamang. Binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham at ginawa niya itong Abraham dahil siya ay magiging ama ng maraming bansa. Binago ho ng Diyos ang pangalan ni Jacob at ginawa ho niya itong Israel dahil nagbago ho ang kanyang pagkakakilanlan. At sa New Testament po, binago ng Panginoong Hesus ang pangalan ni Simon at ginawa niya itong Pedro bilang tanda naman ng kanyang bagong magiging tungkulin. Kaya ho pagdating sa mga pangalan ng Diyos, dapat ho nating maunawaan ito. Hindi lamang nagbibigay ang Diyos ng mga pangalan. Inihahayag ho niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ho ng kanyang iba't ibang mga pangalan. Ang bawat pangalan ho ng Diyos ay parang bintana na nagpapakita ho kung sino talaga siya. Hindi ho tinuturo ng Biblia na maraming Diyos na may iba't ibang mga pangalan. Ipinapakita lang ho nito na may iisang tunay na Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. At ito ho yung napakahalaga at inuulit ho natin, John chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Kaya nga ho, kung ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Diyos, napakahalaga hong maunawaan natin ang kanyang mga pangalan sapagkat ito po ay makatutulong sa atin upang mas makilala natin siya. At tandaan ho natin ito, ang bawat pangalan ng Diyos ay sagot sa pangangailangan ng tao. Kapag kakailangan mo ng provision, God is our provider. Kapag kailangan mo ng kapayapaan, God is our peace. Kapag kailangan mo ng katwiran, siya ho yung ating katwiran. Nakikilala natin ang Diyos sa kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. Ang unang pangalan ng Diyos na atin hong pag-uusapan ay yung alam ho nating lahat, Yahweh. Ito po ang ibig sabihin, ako nga. Ito ho ang pinakamahalagang pahayag ng Diyos sa Biblia patungkol sa kung sino siya at mababasa ho natin ito sa Exodo, Kabanata 3, talata 14. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga ay ako nga.
Hindi ho sinabi ng Diyos na ako noon o ako ang magiging. Sinabi ho niya, ako nga. Sa wikang Hebreo, ang pangalan na ito ay isinusulat bilang ganito po, na itatranslate po natin sa ating makabagong mga letra, YHWH, Yod He Vav He. Karaniwan po itong binibigas bilang Yahweh. May ilan din pong gumagamit, yung makabagong version ng Yahweh ay Jehovah. Ngunit ito nga ho, yung huling anyo na ho, makabagong pagbigkas na ho ito. At ito pong Yahweh ang pangunahing pangalan na ginamit upang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang bayan sa lumang tipan. Ano ho ba ang ibig sabihin ng pangalang ito? Napag-aralan ho natin to dati eh. Ang Diyos ho ay umiiral, hindi ho siya nilikha, hindi ho siya umaasa sa iba. Siya ho ang pinagmumula ng lahat. Kaya ho mababasa po natin sa Awit chapter 90 verse 2, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Kaya ho, ang Diyos ho ay hindi mababago. Kahit ano pa ho ating mga pinagdadaanan, kahit ano pa ho ang mangyari sa atin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero mayroon hong isang katanungan. Dapat ba nating bigkasin ang pangalan ng Diyos sa original na Hebreo? Alam ho ninyo, mahalaga ho ang tanong na ito kasi ho, may mga tao ngayon na nagtuturo na dapat daw bigkasin natin ang eksaktong Hebreong pangalan ng Diyos. Pero narito ho ang malinaw na katotohanan. Hindi kailanman itinuro ng Biblia na ang kaligtasan o ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nakasalalay sa tamang pagbigkas ng kanyang pangalan sa Hebreo. Sa katunayan ho, ang mga Hudyo noon, hindi ho nila binibigkas ang pangalang ito dahil sa paggalang. Ginagamit ho nila yung salitang Panginoon or Adonai bilang kapalit o kaya naman ho yung Hashem. Hashem ang ginagamit nila na ibig sabihin ho ay ang pangalan ng Diyos. Sa bagong tipan ho, ang mga mananampalataya ho ay gumagamit ng iba't ibang mga wika, ngunit anuman pong wika ang tinatawag at ginagamit ho natin, tinatanggap ho ang mga ito ng Diyos kung ito ho ay mula sa puso. Tandaan ho natin, ang Diyos ay hindi limitado sa iisang wika, naiintindihan niya ang lahat ng wika at ang mahalaga ay ang hindi tunog ng pangalan kundi ang katotohanan ng puso. At para sa isang hindi pa ho naniniwala o mananampalataya, ito ho yung dapat nating maunawaan. Hindi ka inilalapit sa Diyos ng tamang pagbigkas, kundi ng tunay na paglapit sa Kanya na nagmumula sa puso. Kaya nga ho, ang Diyos na nagsabing ako nga ay hindi naghahanap ng perpektong dila, kundi ng pusong handang bumalik sa Kanya. Amen? Pangalawang pangalan ng Diyos, yung Elohim. Na-discuss na rin ho natin ito. Ang ibig sabihin po ng salitang Elohim, ang makapangyarihang manlilikha. God is our Creator. Ito ho yung unang pangalan ng Diyos na ginamit sa buong Biblia. Sa pinakaunang talata po sa Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi po dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang Diyos dito ay mula sa Hebreong salitang Elohim. Ang pangalan na ito ay nagpapakita na ang Diyos ang manlilikha ng lahat, makapangyarihan, dakila at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ibig kong sabihin, walang umiiral na hindi nagmula sa Diyos. Ang langit, lupa, kalawakan, maging ang buhay mo, lahat ay kanyang nilikha, galing sa kanya. Hindi ka aksidente, may layunin ang iyong buhay sapagkat mayroon kang manlilikha. You were wonderfully and fearfully created by our God. Ang salitang Elohim, katulad ho ng tinalakay natin 2 weeks ago, ay ito ho yung uniplural word. Ito po yung anyong maramihan sa wikang Hebreo. Kaya ho kung literal natin titignan, ang Elohim ho actually maaaring mga hulugan ng mga Diyos. Pero uulitin ko ho, ito ho yung mahalagang katotohanan. Sa Biblia ho, kapag ginagamit ang Elohim, ito ho ay ginagamit para sa iisang tunay na Diyos. Do ito ho ay sinasamahan ng, ito po ay uniplural, ito ho ay sinasamahan ng isang pandiwang singular. Mahalaga hong maunawaan natin ito sapagkat ito ho yung nagbibigay ng isang tensyon sa kasulatan na sa isang banda, ipinapakita nito na iisa lamang ang Diyos, ngunit sa kabilang banda, may pahiwatig na plurality sa kanya pong pagka-Diyos.
Pero bigyan din ho natin yung sinasabi po dito sa Deuteronomio chapter 6 verse 4. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Hindi ho ba? Ito po yung tinatawag nating Shema. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hindi maraming Diyos, iisa lamang. Kaya ho palagi nating tandaan na kapag binabanggit natin ang salitang Elohim, binabanggit natin na ang Diyos ang makapangyarihang manlilikha. Yung pangatlong pangalan ng Diyos na ating pag-uusapan, El Elyon. El Elyon. Ibig sabihin, ang kataas-taasang Diyos. Ang pangalang ito ay unang malinaw na ginamit sa panahon ni Abraham noong siya ho ay pagpalain ni Melchizedek, ang hari ng Salem at saserdote ho ng kataas-taasang Diyos. Ito ho yung konteksto, mababasa ho natin sa Genesis chapter 14 verses 18 to 19. Ngunit si Melchizedek na hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at alak at kanyang pinagpala si Abraham at sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin ho nito, ang Diyos ay higit sa lahat sapagkat ang Panginoon na kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya ang dakilang hari sa buong lupa. Mababasa ho natin yan sa Awit chapter 47 verse 2. Sapagkat ang Panginoon na kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya ang dakilang hari sa buong lupa. At kung naalala ho ninyo yung ating talakayan noong nakaraang linggo about the sovereignty of God, ang Diyos ho ay soberenya. Siya ho ang kataas-taasan Diyos. Walang ibang papantay sa Kanya, walang makakontra sa Kanya, walang makapipigil sa Kanya. Kaya nga ho, kung ikaw ay humaharap sa isang malaking problema, magtiwala ako sa Diyos sapagkat walang problema na mas mataas at walang problema na hindi kayang bigyan ng solusyon ng ating Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen? Ang susunod pong pangalan na ating pag-uusapan, El Olam. Ibig sabihin, ang walang hanggang Diyos. Ginamit ito ni Abraham matapos niyang maranasan ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay, lalo na sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Sabi po ng Genesis chapter 21 verse 33, at si Abraham ay nagtanim ng punong tamaris sa Beersheba at doon ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, ang walang hanggang Diyos. Ipinakita ho dito na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kasalukuyan. Siya ho ay Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Kung ang mundo ho ay pabago-bago at hindi mo alam kung saan kakapit, ang Diyos ho ay hindi nagbabago. Siya ho ang iyong matibay na sandigan. Ang susunod hong pangalan ay El Roi or El Rohi. Ang Diyos na nakakikita. Ito ho yung sinabi ni Hagar. Ito po yung nung siya po ay pinaalis na po ni Abraham at saka po nitong si Sarah. Nakatagpo ho niya ang Diyos sa ilang na nagpakita ho sa kanya ang Diyos at sinabi ho niya, ikaw ang Diyos na nakikita. Ipinapakita ho ng talatang ito na ang Mesyas ay hindi lamang tao. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, kung ikaw ay nanghihina, kailangan mo ng kalakasan, may Diyos na makapangyarihan na handang tumulong sa iyo. Mayroon tayong tagapagligtas, makapangyarihan ng ating Panginoon at walang imposible sa Kanya. At ngayon po ay pupunta naman po tayo doon sa mga pangalan ng ating Panginoon. Ito po yung mga covenant name ng ating Panginoon kung paano ho siya nakikitungo sa atin. Umpisahan ho natin sa paborito ng lahat, Jehovah Jireh. Ang Panginoon ang ating maglalaan. Ang ating provider, God our provider. Ibinigay ho ang pangalang ito ni Abraham matapos ang pigilan ng Diyos ang pag-aalay kay Isaac nung siya ho ay ites ng ating Panginoon. Sabi po sa Genesis chapter 22 verse 14, at tinawag ni Abraham ang pangalan ng dakong iyon, ang Panginoon ang maglalaan. Alam ho ninyo mga kapatid, ito ho yung isa sa palagi nating binabanggit sapagkat ito ho yung ating pinanghahawakan that God will provide. Meron ho akong katanungan sa inyo, mga kapwa ko mananampalataya patungkol dito. Kailan ho kayo nakaranas ng pangangailangan na hindi ginawa ng paraan ng Diyos? Hindi ho ba wala? Maaaring ang mga provision ay hindi ho ayon sa ating mga inaasahan o sa ating ipinagpepere o sa ating ninanais. But definitely, sinisigurado ko sa inyo, ang Diyos ay
magpo-provide. Kaya nga, magtiwala ka. Ang Diyos ay maglalaan para sa iyo sa tamang panahon. Amen? Pangalawang pangalan ng Diyos na covenant name ng ating Panginoon, Jehovah Rapha. Ang Panginoon ang nagpapagaling, God is our healer. Ito ho ay nangyari nung ang pangalan pong ito ay ibinigay sa Israel nang sila ho'y makalabas ng Ehipto. Pagdating ho nila sa Mara, ang tubig ho doon ay mapait. Nagreklamo ho ang mga tao. Pagkatapos ho, pinatamis ho ito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Moises, sa pamamagitan ho ng isang sanga ng kahoy. At ito ho'y naging matamis. At sabi ho ng Exodus chapter 15 verse 26, ang Panginoon ho'y nagpakilala at ang sabi ho niya, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ang salitang Rapha ay nangangahulugan ho ng pagpapagaling, pagpapanumbalik, pag-aayos ho sa nasira, at pagpapagaling ho hindi lamang pisikal, kundi ho ng ating wholeness ng kabuuan natin. Hindi lang ho ito patungkol sa pisikal na pagpapagaling. Ito ho ay patungkol sa kabuuan ng tao. Siya ho, ang Diyos ang nagpapagaling sa ating katawan, nagpapagaling sa ating mga puso, nagpapagaling sa ating mga kaluluwa. Ito ho yung pinakamahalaga. Sabi ho sa unang Pedro chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa kahoy. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Ang talatahong ito ay minsan ho'y nami-misinterpret sapagkat ginagamit ho ito sa kagalingang pisikal. Pero kung ididig ho natin sa Isaiah chapter 53 verse 6, dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, ito po ay tumutukoy sa kagalingan ng ating mga kaluluwa. Ang tunay na kagalingan na dapat ho nating maranasan ay yung espiritual na kagalingan, kapatawaran sa ating mga kasalanan na magiging bunsod po ng ating pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isa pa hong kahulugan ng Rapha, ito ho yung pagbabalik sa nasira o restoration. Kaya ho ang Diyos ay ibabalik ho yung nasirang buhay mo. Kung ito man ay mga nasayang na taon, nasayang na opportunity, mga maling desisyon, kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng mga ito because God is our Jehovah Rapha. Amen po? Tandaan lang ho natin, napakahalaga hong balansahin ho natin, hindi ho lahat ng may sakit ay agad hong gumagaling o may kagalingan. Ngunit ang Diyos ho ay laging gumagawa ng kagalingan sa kanyang paraan at sa kanyang sariling panahon. Ang Diyos ho ngayon ay naghihimala. Kaya kung ikaw ay may karamdaman, magtiwala ka sa Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos, pwede kang pagalingin ng ating Panginoon. Amen po? Iyan po ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha. At ngayon naman po, ang susunod po ay Jehovah Nissi. Ang Panginoon ang aking bandila, the Lord our banner. Ito po ay nangyari sa Exodus chapter 17 sa laban ng Israel, laban po sa mga Amalekita na kung saan ito po yung pangyayari na nakataas po yung kamay ni Moises. Kapag nakataas, nananalo sila. Kapag bumababa, sila po ay natatalo. At nang magtagumpay po ang Israel, sinabi po ni Moises sa Exodus chapter 17 verse 15, at si Moises ay nagtayo ng dambana at tinawag itong ang Panginoon ang aking bandila. Kapatid, ang tagumpay mo ay nasa Diyos, hindi sa sarili mong lakas. Kung ikaw ay may laban ngayon, laban sa kasalanan, sa problema, sa takot, o kahit anong laban mo sa sitwasyon ng iyong buhay, itaas mo ang iyong paningin sa Diyos. Huwag sa sarili mo, huwag sa problema mo. Mas malaki ang ating Diyos kaysa sa iyong mga problema. Because God is our banner. Siya ang iyong identity. Siya ang iyong kalakasan. Ang Diyos ang iyong tagumpay. Alam nyo, sa bagong tipan, makikita natin ang ating Panginoong Jesus, ang tunay nating tagumpay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, ang ating Panginoong Hesukristo ang tunay na bandila ng ating tagumpay. Ang susunod nating pag-uusapan ay Jehovah Shalom.
Ang Panginoon ay kapayapaan. Ito ay ibinigay during the time of Gideon na kung saan ang mga Israel ay inaapi ng mga Madyanita, sila ay ng mga nagtatago sa kuweba, wala silang lakas, wala silang kapayapaan. Maging si Gideon mismo ay takot. Hindi ba siya ay nagtago sa trigo nung magpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at tinawag siya? Ngunit si Gideon ay nagduda, natakot at nagtanong. Sabi niya, paano ako magiging makapangyarihang mandirigma? Mahina ako, maliit ang aking pamilya. Ngunit ang sagot ng Panginoon sa kanya sa mga Hukom chapter 6 verse 23, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At doon niya itinayo ang dambana at tinawag itong ang Panginoon ang kapayapaan. Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang iyong kapayapaan? Alam mo, ang Diyos ang kapayapaan sa gitna ng takot. Kaya ikaw ba'y natatakot? Ikaw ba ay may pangamba? Lumapit ka sa Panginoon. Ang Diyos ang papayapa sa iyong puso. Ang ibig sabihin din nito, siya yung kapayapaan sa ating kalooban, sa ating puso, na sa kabila ng chaotic na environment, na puno ng kaguluhan sa paligid, nandun yung kapayapaan that transcends understanding. Mga kapatid, ito ho yung kapayapaan na hindi ho natin makakamtan sa anumang gamot, sa anumang pagbabakasyon, sa anuman hong mga gagawin natin, na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Sabi nga ho sa Roma chapter 5 verse 1, yamang tayo nga ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ho ang tinutukoy ko dito? Ang kapayapaan ay makakamtan lamang natin kapag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang buhay mo hanggang ngayon ay napakagulo, kung ang buhay mo ay puno pa rin ng takot, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Ialay mo sa Kanya ang buhay mo upang bigyan Kanya ng kapayapaan that transcends understanding. Hindi mo ito mauunawaan, mararanasan mo na lang at mararamdaman mo kung ano ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Ang susunod nating pag-uusapan po ay Jehovah Rohi, ang Panginoon ang aking pastol. Ang pahayag na ito ay isinulat po ni Haring David. Siya po, alam po natin, si Haring David ay hari, mandirigma, ngunit higit ho sa lahat, nang mula ho siya sa pagiging pastol. At bilang isang pastol ho, alam ho niya na ang isang pastol ay ginagabayan ang mga tupa. Pinapakain ho sila, pinoprotektahan laban sa panganib, hinahanap ho kapag nawawala. Kaya't sinabi ho ni Haring David sa Awit chapter 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ano ho ang ibig sabihin na ang Diyos po ang ating pastor, ang Panginoon ang ating pastol? Siya ho yung gumagabay sa ating buhay. Siya ho yung magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ho yung mag-iingat at pagpoprotekta sa atin. Tayo ho ay kanyang hahanapin kapag ho tayo ay maliligaw. Amen? At higit ho sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo ang pastol na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Mababasa ho natin sa John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Mga kapatid, hindi ho basta pumapatnubay sa atin ang Panginoong Hesus. Hindi basta ho siya nagpo-provide sa atin. Siya ho ay namatay para sa iyo. Kaya mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay magtiwala ho tayo sa Kanya, lagi ho tayong lumapit sa Kanya at ialay ho natin sa Kanya ang ating buhay sapagkat ang dakilang pastol ang papatnubay ho sa atin. Amen? Ang susunod po nating tatalakayan ay Jehovah Tsidkenu. Ito ho'y isa sa aking mga paborito. Ang Panginoon ang aking katwiran. God is my righteousness. Ang pangalan ng ito ay ipinahayag sa panahon ng Israel ay punong-puno ho ng kasamaan. Ang kanilang hari ay hindi matuwid, mapang-abuso at lumalayo ho sa Diyos. Ang bayan ho ng Israel ay naligaw, ang pamumuno ay sira, wala hong katarungan. Pero sa gitna ho ng kaguluhang iyon, nangako ho ang Diyos na magpapadala siya ng isang matuwid na hari, isang tagapagligtas, at ang kanyang pangalan ay Jehovah Tsidkenu. Mababasa ho natin sa Jeremias chapter 23 verse 6, ito ang kanyang pangalan, ang Panginoon ang ating katwiran.
Ano ho ang ginawa ng Diyos? Ito ho yung napakaganda sa pangalang ito eh. Hindi ho niya sinabi na maging matuwid kayo. Ang sinabi ho niya, ako ang inyong katwiran. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ang nagbibigay ng katwiran. Mababasa ho natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sapagkat siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin, upang tayo'y maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Nakita ho ninyo yun mga kapatid? Ang Panginoong Hesus ang naging kasalanan upang tayo ho ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang katwiran ho na ito ay hindi ho nating pinaghirapan. Ito ho ay ating tinatanggap lamang sa Diyos. Biyaya ho ito ng Diyos. Sabi ho sa Efeso chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos. Mga kapatid, ito ho ang puso ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ho hindi ho nagsasabing ayusin mo muna ang iyong sarili bago ka lumapit sa Diyos. Ang tunay hong Ebanghelyo, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ang mag-aayos sa iyo. Ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugan na magiging perpekto ka agad. Ngunit ikaw ay tinanggap ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo at dahil doon, ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat ang Diyos ang ating katwiran. Amen po? Hindi ka inililigtas ng Diyos dahil ikaw ay matuwid, kundi dahil ang Diyos ang ating katwiran. Amen? Ang susunod pong pangalan ay Jehovah Mekodishkem. Ang Diyos ang nagpapabanal. Ang Diyos ang nagsasanctify. Ang pangalan hong ito ay ipinahayag ng Diyos sa Israel sa konteksto ho ng kanyang tipan sa kanya, partikular ho sa utos tungkol ho sa Sabbath. Mababasa ho natin ito sa Exodus chapter 31 verse 13. Katotohanang iingatan ninyo ang aking Sabbath, sapagkat ito ay tanda ng pagitan ko at inyo, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng Mekodishkem? Ito ho yung mula ho sa Hebreyong salita na Kadash. Ito ho yung root word nito, Kadash, na nangangahulugan ho na gawing banal, i-separate, italaga para sa isang layunin at gawing para sa Diyos. Hindi lang ito maging mabait o maging moral, ito ho yung pagbabago ng pagkakakilanlan at ng layunin sa buhay. Ang ibig sabihin ho nito, ang Diyos ang maghihiwalay sa iyo mula sa mundo. Ang Diyos ang magbabago sa iyong buhay. Ang Diyos ang gumagawa ng kabanalan, hindi ikaw. Ito ho ay isang proseso, hindi ho ito isang iglap lang. Kaya't napakahalaga na lumapit ka sa Diyos because the Lord will sanctify you. Ito ho ang ibig sabihin ng pangalan na ito. Hindi ho ikaw yung magbabago sa iyong sarili sapagkat ang Diyos ang magbabago sa iyo kapag ka ikaw ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang susunod ng pangalan ay Jehovah Sabaoth, ang Panginoon ng mga hukbo. Ang pangalan hong ito ay madalas gamitin sa panahon ng pakikibaka o digmaan ho ng Israel. Pero alam ho ba ninyo na ito ho ay unang ginamit? Malinaw ho itong unang ginamit ni Hana. Sa aklat po ng unang Samuel, si Hana po yung nanay ni Propeta Samuel. Siya ho yung baog na nanay ni Propeta Samuel. Umiyak ho siya na matinding pagdurusa po na talagang mapait ho yung kanyang panangis sapagkat siya nga ho ay wala ho siyang anak. At sa kanyang panalangin ho, tinawag ho niya ang Diyos bilang Panginoon ng mga hukbo. Ano ang ibig sabihin ng salitang Sabaoth? Ito ho yung sandatahang lakas, hukbo ng langit. Ito ho ay tumutukoy sa mga anghel, sa mga kapangyarihang espiritual, at buong kapangyarihan ng Diyos sa langit at lupa. Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang Panginoon ng mga hukbo? Siya ang may kontrol sa lahat ng kapangyarihan. Siya ang lumalaban para sa kanyang bayan. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Siya ang may hawak ng mga hindi nakikitang puwersa. Hindi ho ba, we wrestle not against flesh and blood. Na ang lahat ho ng kapangyarihan, hawak ho ng ating Panginoon. Siya po ang may control. Kaya ho siya yung soberenya. Kaya ho siya yung sovereign na Diyos. Hawak ho niya ang lahat ng kapangyarihan. At ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na
tagumpay. Mga kapatid, napakahalaga ho ng pangalang ito, kaya't i-enjoy ho natin. Palagi ho nating babanggitin, palagi ho nating sasabihin na, Lord, you are our Jehovah Sabaoth, ikaw ang Lord of the armies, ang Panginoon ng mga hukbo. At ang hulihong pangalan na ating pag-uusapan sa Lumang Tipan, Jehovah Shammah. Ang Panginoon ay naroroon. Ito'y ginagawa hong joke nila na ang Diyos ay kasama mo. Ibig sabihin, kasama ho natin ang Panginoon. Mababasa ho natin ito sa aklat ng Ezekiel chapter 48 verse 35. Sa palibot ay 18,000 sukat at ang pangalan ng lungsod mula sa araw na iyon ay ang Panginoon ay naroroon. Alam ho ninyo ang ibig sabihin ho ng Jehovah Shammah? Na ang Diyos po ay naroroon, lagi ho natin siya kasama, at lagi ho siyang present. Lagi ho siyang present. Kaya walang lugar na hindi ka nag-iisa. Walang lugar na wala kang kasama, sapagkat ang Diyos ay naroroon palagi sa iyo. Hindi ka iiwan ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay dapat pinakamahalaga sa atin. Dapat nare-recognize natin. Dapat ina-acknowledge natin ang presensya ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Na ang presensya ng Diyos yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit tayo natatakot, kahit tayo nag-iisa, hindi tayo dapat malungkot. Kasama natin ang Diyos. At higit sa lahat, ito po ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo. God Emmanuel. God is with us. Na ang banal na Espiritu ngayon ay kasama po natin, nasa ating mga puso. Kahit saan pwede ka mag-pray, kahit saan pwede kang tumawag, kahit saan kasama mo ang ating Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa ating mga ginagawa. Ang presensya ng Diyos ay hindi base sa ating emosyon o sa ating mga nararamdaman. Ang presensya ng Diyos ay ma-enjoy natin dahil ito ay kanyang pangako at isinugo niya ang banal na Espiritu para sa bawat isa sa atin. Amen po? Bago po ako magtapos, ay pag-aaralan ho natin yung pangalan na higit kaysa lahat ng pangalan. Ito ho ay ang pangalang Jesus. Ang pangalan ho na nagliligtas. Mababasa ho natin sa Mateo chapter 1 verse 21, Diyos mismo ang nagbigay ng pangalang ito. At siya'y manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalang Jesus ay mula ho sa Hebreong salitang Yeshua na ibig sabihin ho nito, God is salvation or the Lord saves o ang Panginoon ang nagliligtas. Sa pangalan pa lang ho ng Panginoon, totoong misyon na ho . Bakit ho napakahalaga ng bagay na ito? Sapagkat ang pangalang hong ito, iniutos ho ng Diyos mismo. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay may authority. Meron hong purpose. Merong power. Si Jesus po ang katuparan ng lahat ho ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Alam ho ba ninyo yun? Siya ho yung Elohim. Nabasa ho natin sa Juan chapter 1 verses 1 to 3. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Siya ho yung ako nga. Mababasa ho natin sa John chapter 8 verse 58. Bago pa si Abraham ay ako nga. At nabasa ho natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Makapangyarihang Diyos. Mga kapatid, Jesus Christ is our Jehovah Jireh. Jesus Christ is also our Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Rohi, Jehovah Tsidkenu. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang kabuuan ng kapangyarihan at kapahayagan ng ating Panginoon because Jehovah saves. Yahweh is our salvation. At ano ho ang dapat gawin ng tao dito? Lumapit ho tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa ating Panginoong Hesukristo at manampalataya po tayo sa Kanya. Sabi nga ho ng Marcos chapter 1 verse 15, magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Hindi ho sapat na malaman lang ho natin o alam lang natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hindi ho sapat na tinatawag mo lang siya kung may problema ka. Hindi ho sapat na kapag nasa panganib ka ay tatawagan ng Jesus, Jesus. Mga kapatid, Jesus means God is our salvation.
Tawagin mo ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Magbalik loob ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayong araw pong ito mga kapatid, napag-aralan po natin ang napakaraming pangalan na ito ng ating Panginoong Diyos. At ang pangalan po ng Panginoong Diyos na to ay hindi lang ho isang academic study. Hindi lamang ho isang kaalaman na dapat nating malaman. Ang mga pangalan ho ito, lalo na ang pangalan ng Panginoong Hesus, ito ho ay paanyaya. Hindi lamang para malaman siya, madinig siya, kundi para makilala siya. Kaya ho ang panawagan ho ng Diyos sa bawat isa sa atin, lumapit tayo sa Kanya, magbalik loob tayo sa Kanya, at mas makilala ho natin siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Diyos na naghayag ng Kanyang pangalan ay ang Diyos na tumatawag sa iyo ngayon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon na kayo po ay nagpakilala sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang circumstances. Dalangin po namin Panginoon na ang mga pangalan pong ninyong ito ay mag-manifest sa aming mga buhay, na kayo po ang aming maging banner, kayo po ang aming maging righteousness, na kayo po ang aming maging peace, na kayo po ang aming maging pastol, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, mag-manifest ang mga kahulugan ng pangalang ito sa buhay ng mga taong nakikinig ngayon at nanonood ng video na ito at kasama ko pong nananalangin. Dalangin ko, Panginoon, na maging makapangyarihan po kayo sa kanilang mga buhay, mas makilala ka pa po nila, Panginoon, at higit sa lahat, magpahayag po kayo, Panginoon, sa kanilang buhay as they surrender their lives to you. Salamat, O Diyos, sa inyo po na pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Salamat pong minsan pa sa inyong pagsama sa akin sa ating pong Bible study na ito. At kung loloobin po ng Panginoon, next week magsama-sama po ulit tayo. Ang ating pong tatalakayan, last na po sa ating God series, Our Need for God. Kailangan ba talaga natin ang ating Diyos? God bless you all po. Nawa po ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakikipisa ng Santong Espiritu. Nawa ay maranasan ninyo sa inyong buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. To God be the glory. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.